So, good morning guys. Iba na ang ating ang ating tawag doon, scene. Iba na yung nandito na tayo sa Holland. Yung 6 weeks sana namin or almost 2 months na bakasyon naputol. Kasi merong Pero yeah. So ngayon, nakakamiss talaga. Kasi nag-grocery kami, nakakamiss talaga ang isda. Mura kasi yung isda. Maski mahal pa ang isda sa atin, pero compare dito, mahal pa din yung dito. Pero yeah. Pero pag andito naman sa pag ando naman sa Pilipinas, ang reklamo is ang mahal ng kamatis, sibuyas, yung mga carrots, super mahal doon. Dito ang mura. Ang dito, yung meat, mahal dito, isda. Pero yung mga gulay, mas mura dito kay compare sa Pilipinas. Pero yung mga yung talong, okra, at saka mga something. Yung mga ganon, yung mga local natin, of course, mahal dito. So, ngayon, nag-grocery kami for yung for whole month na naman. So, ganon na naman ang aming nagpunta kami ng Sligro. Kasi ito na yung nabili. Dito, meron kami ditong isang karton ng oranges. Tapos dito, mga gulay. Dito, isda. At saka yan, nagano ng aking mister. Yeah. And then dito, yung manok, ribeye. So, back to our routine na tayo. Wala ng Disney princess. Tayo na lahat ang gagawa. So, ngayon, gagawa ako ng yung fresh orange juice. Yung staple ko sa bahay. Lagi dito sa Holland. Kasi doon sa Pilipinas, super ang mahal ng mga doon. Diba? Alam mo naman. Yung mga yung apple, carrots, tapos yung lemon, super kamahal doon sa amin. 25 pesos per isa. So, yeah. So ngayon, gagawa ako ng juice. Fresh. Kasi hindi ko to magagawa sa Pilipinas. So, ang ginagawa ko, naghihiwa ko siya, tapos yung asawa ko na ang mag-juice. Para fair ang labanan. Kaya gusto-gusto niya doon sa Pilipinas kasi spoiled man siya. Pagdating kasi dito, ako man yung spoiled. Ako man yung inaano niya. Doon kasi meron yung mga pamangkin ko. Yun yung sa amin, tumutulong ba. Yung mga dalaginding ko doon. Maasahan na talaga sila. Pag bumababa ako kasi naghahanap ako ng isda sa umaga ba para fresh yung isda. Sabihan ko na sila na bigyan na ng kape, pakainin. Ganun na. Pagdating ko, tapos na. Wala akong alalahanin. Kaya nakakamiss ang Pinas. Maski reklamo pa ng reklamo, panay ang reklamo na mahal. Pero lang din naman. Tawag doon, meron naman siyang balanse lang. Kasi dito, merong mahal. Yung doon sa Pilipinas, sa atin, mura. Tapos dito, mahal. Meron ding mura sa atin. So, lang naman. Okay lang din. Okay pa rin. Wala nang reklamo-reklamo pa. Basta masarap pa rin tumira sa Pilipinas. Sana nga matupad yung namin, balak namin ba. Na, longer. Kasi pwede nang magtrabaho yung mister ko doon at yung internet namin. Malakas yung internet namin doon.
So, hoping, ano na, maano talaga siya. Matuman ba? Wala na, di na makabaw matagalog si Inday. Yeah. Iba pa rin ang sariling bansa natin. Kasi, siguro dahil tumatanda na ako, at wala kasi akong trabaho siguro dito, kaya ganun yung feeling ko. Kaya, yeah. Yung doon kasi makakausap mo yung mga tao dito kasi sa amin hindi ko makilala yung mga kapitbahay namin. Meron naman akong friend, yung American friend ko na kapitbahay ko. Pero yeah, yung buhay kasi dito is nasa loob ng bahay ba. Hindi katulad sa atin na mga tao nasa labas ng bahay. So pagka labas mo, chika na, maritis agad. Kaya yun. Kaya sa ngayon gusto kong magstay ng longer sa Pinas. Doon mag-retire. Yeah. So, magluluto na tayo ng hapunan. Ang request ni Mr. is beef stew. Kasi doon sa Bourbon, hindi ka mabilis makabili ng beef. At ako din nag-crave din. So, magluto tayo. Ala Gordon Ramsay tayo na beef stew. Lagyan ko ng ng pork. Red wine ba? So, ayan. Ipiprito ko lang siya na mag-brown yung yung size. Tapos, i-oven ko to slow cook ba sa oven. Kasi masarap siya. Yeah. So, ito, ginisa ko lang yung bawang, sibuyas, celery, at saka carrots. At pag na siya, nag-translucent na siya ng konti, ilagay ko lang to. So, malapit na ito. Lalagay ko lang siya. At pinapakuluan ko siya kasi pinapainit ko talaga yung beef stew ko. Gagawin ko yung aking, yung sauerkraut. Na parang atsara ba? Tapos lagyan ko siya ng yung carrots, raisins, tapos vinegar lang, at ang ilalagay ko is honey. So, first time ko itong gagawin actually. Magtatanong pa nga sana ako kay Ate Mayfe kung paano ito gagawin, pero sige na lang. Eksperimento si Inday ba? Kasi gusto kong kumain ng sauerkraut at maganda daw siya sa tiyan kung fresh, hindi yung niluluto. So, ang gagawin ko, lutuin ko sa kasi tinry ko, hindi ko talaga kaya kainin. So, gagawa ako ng brine. Yan. Konti lang naman. So, yan lang. Para lang siya ba. Kasi ilalagay ko yun sa oven. Slow cook sa oven ba. So, ilalagay ko siya ng isang kutsarang honey. Kasi ayoko rin na masyadong matamis. So, sana yeah, tama lang siguro yan. Tapos, bilagyan ko siya ng konting asin. Buot-buot si Inday. Yung Himalayan salt. Himalayan salt yung gamit ko. Buot-buot si Inday. Tapos, sugasan ko yung sauerkraut. Hindi man matunaw yung yung honey. So, yan. Ang ating kasi yung, di ba sabi ko nga, request ni Mr. Tapos, ako ng sweet potato para yun yung doon. I-pair. Kasi, yung beef talaga, mahirap sa amin, iwan ko lang.
Kasi sa bukid mami nagpuyo ba. Ewan ko lang kung maaga, bihira minsan kasi, pero 2 linggo lang naman kami doon. Kasi nga naputol yung aming bakasyon. But yeah. So ayan. So gagawin natin ang ating so ibabad ko lang siya ng ilang ano tapos ilalagay ko sa malinis na container. Para pag gustong kumain. Kasi gusto ko siyang itry na kakain ng sauerkraut every day. So, hoping pag ito nag-succeed, makakagawa na ako ng ano, ng sauerkraut at chara. Asan na ba yung ano? So, ayan, ipapakita ko mamaya. Ilalagay ko na yung sauerkraut. Yan. Tapos, yung carrots, mabuti na lang meron ng ano pa, yung naka-shredded na carrots. Tapos may ako na ilagay ang ano, tawag doon, okay, yung raisins. Sana talaga masarap to. Tapos i-ano ko lang siya, ibabad. Habang nagpapakulo ako dito, ay, mag-ano nga muna ako. So, ibabad ko lang siya. So, magdi-date kami ni Mr. Kasi kahapon sa Valentine's Day, hindi kami nakapag-date. Kasi nga, busy siya sa pag-organize ng mga, gamit ng nanay niya. Kasama yung tatay niya. So ngayon, kami magdi-date sana. Pero, ano ba yan? Nag-snow! Sus! Paano kami nito lalabas? Nasa forest. Nasa forest pa naman yung ano namin, yung restaurant na binok niya. So, paano ba to? Oh my God. Ang ganda niya. In fairness, maganda siya. So, ganito na siya ka-white sa labas. Nung naligo ako, wala pa to eh. So, 30 minutes? Ganito kabilis? Oh my goodness. Sabi ko sa asawa ko, hindi na lang kami cancel na lang namin yung reservation namin. Ayaw nyo daw. Dandahan lang daw kami mag-drive. Pero in fairness, maganda naman siya. Ang amo pag yung datean, mag-date mi sa sa unsingan sa forest. Yan ang problema kasi wala doong magpa-plow ng ice, ng snow ba? Oh my gosh. Zie je dat? Volgens mij heb je ook een beetje. Ja, er moet nog verder. Pero nindot good siya. Ang ganda niya. Oh my gods. Sige na lang, bahala na slide. Pero ang dulas niya, oy. Dito tayo mag-dinner. Parang efteling lang din. At saan may tubig pero hindi siya makikita. Ano yan? Lake yan eh.